Itinaas na sa 150 pesos sa maximum suggested retail price o MSRP ng pulang sibuyas. Samantala, 82 lalawigan na sa bansa ang naabot ng 20 bigas meron na program ng Administrasyong Marcos. Nagbabalik si Vel Custodio. Natapos na ng Department of Agriculture ang nationwide rollout ng 20 bigas meron na sa lahat ng 82 lalawigan sa Pilipinas. Isa itong malaking hakbang sa pagtupad ng pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas abot kaya at masustansya ang bigas para sa bawat pamilyang Pilipino. Patunay rin ito ng mas matatag na pagtutulungan ng national government at BARM sa paglikha ng kabuhayan at pagpapatatag ng agricultural value chain sa rehiyon. Ayon sa DA, umabot na sa 429 ang naitatag na P20 sites sa buong bansa. Itinaas ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price o MSRP ng pulang sibuyas sa 150 pesos kada kilo mula sa dating 120 pesos. Ayon sa DA, bunsod ang pagtaas ng MSRP ng patuloy na pagmahal ng imported na sibuyas dahil sa mataas sa export prices mula sa pangunahing supplier at paghina ng piso kontra dolyar. Samantala, mananatili naman sa 120 pesos kada kilo ang MSRP ng puting sibuyas. Sinabi ng ahensya na sapat pa rin ang kasalukuyang price cap dahil sa matatag na supply at maayos sa kita para sa mga nasa industriya. Sinalakay ng Department of Agriculture sa tulong ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang cold storage warehouse ng solid sea products sa Navotas City noong Huwebes. Natuklasan ang tambak na frozen agricultural at fishery products na umano'y hindi ligtas at hindi maayos ang sanitation. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na pinagsama-sama sa parehong cold storage rooms ang mga isda at karne na maaaring pagmula ng kontaminasyon ng mapanganib na bakterya. Nag-issue ng 2 search warrants sa presiding judge ng Navotas Regional Trial Court para sa 2 cold storage facilities. Maharap ang consignee sa reklamong paglabag sa Food Safety Act of 2013. Iniimbestigahan din ang posibleng paglabag ng solid sea sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Samantala, inireport din sa National Meat Inspection Service ang nakitang frozen processed meat at aquamarine products na karamihan ay expired na. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.